ikaw at handog aking ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Tayo ay magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang dagot sa atin. Ikabuat handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. God bless you, brothers and sisters. Lahat po tayo tumayo sa huling bahagi ng ating banal na gawain, na ang pagkikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po dahil hati tumayo, pagpapagigalan sa kanyang mga salita, nadadala natin beloved preacher Alan Gako. Hello, Pastor. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Rolitang. Praise the Lord. Manalangin tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Mapagpala naming Diyos sa mga panahon, sa matamis at magkaprang pangalan mo, malaming Panginoon Jesus. Maraming salamat sa mga puntong ito, sa pagkakataong ito, malaming Panginoon. Taglayin namin ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa aming mga puso. Purihin ka at dakilain ka sa mga oras na ito. Patawarin mo kami, isan mo kami sumpungan sa aming mga kahinaan. Buksan mo ang aming mga puso at aming mga isipan. Sa pagdala niyong banal na salita, kami bigyan mo ng tunay na wisdom, knowledge, and understanding, O Lord God, upang aming maintindihan ang tunay mong kalooban sa aming mga buhay. Sa ganang akin ako'y walang magagawa. Ngunit sa salita mo, kaming lahat ay mapapalaya. So dalangin namin ginagalang malapastor, ano in thy word, proceeded out from my mouth, and I command sorts of evil right now. In the mighty name of Jesus, cast out sorts of evil in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. All the praises and the glory, the highest honor and the majesty belong to the Almighty Father in heaven. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. And I give a double honor and respect to our beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, a man of God, a prophet of God, and we are always cherish and treasure the blessed teachings and the memories of our beloved assistant and honorable Pastor Lina C. Almeida, and to all the beloved Almeida children. Isang maganda pong gabi sa kanilang lahat. Sa dako ng Pilipinas, isang magandang araw. Amen, praise the Lord. Maging sa mga beloved minamahal na mga kapatid dito sa dakong ito. Amen, praise the Lord. Isang magandang gabi po sa atin, mga minamahal. Glory to God. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ganun din po sa mga beloved webcast viewers. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri at pagdakila, pagluhat lalhalati at pagpaparangal at pagsamba ay para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Amen, praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. At narito po tayo ngayon, mga minamahal, sa ating pong maiksing pag-aaral sa balang salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. The condition and the promises of God. Amen. Praise the Lord. Mayroong mga pangako ang ating dakilang Diyos na buhay. Maraming mga pangako ang ating dakilang Diyos na buhay. Pakihanda po from the book of 2 Peter chapter 1 verse 4. Amen. Praise the Lord. Napakaraming pangako ang ating pinakamahal na Panginoong Heso Kristo. Amen. Praise the Lord. Hindi po ito, mga minamahal kong mga kapatid, pangako na napapako lang. Kung hindi ang kanyang pangako, mga minamahal, ay matutupad. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Ito po sa ikalawang Pedro Kapitulo 1, talata 4. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mga halaga at napakadakilang pangako upang sa
lupang nasa sanlibutan dahil sa masamang kita. Amen. Amen, praise. Palakpakan natin pinakamahal na Panginoon. God bless you po. Glory and glory to God. Hallelujah, praise the Lord. So ito po ang ating Diyos ay punong-puno ng pangako. At ang bawat pangako ng ating pinakamahal na Panginoon ay kanyang iniingatan at tutuparin talaga sa ating mga buhay. Hindi kagaya ng mga tao nga napakapag nangangako mga minamahal ay kuminsan napapako. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Ngunit kung ang ating pinakamahal na Panginoon ay nangangako mga minamahal kong mga kapatid, kanya itong talagang tutuparin sa atin. Na dahil dito, ipagkakalob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Bakit napakadakila mga minamahal? Bakit napakahalaga? Kasi ang pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, ay hindi lang po pagpapala dito sa lupa. Hindi lang po pinansyal na pagpapala. Hindi lang po pagpapala mga minamahal na proteksyon, mga minamahal kong mga kapatid, o sa mga material na bagay. Ngunit ang higit na pagpapala, kaya mahalaga mga minamahal dahil ang kanyang pagpapala, lupa pa lang mga minamahal ay langit na rin. Ang kanyang pagpapala, pag makamtan natin sa lupa mga minamahal, yun ang pruba at ebidensya mga minamahal kong mga kapatid, na tayong lahat ay magkakamit sa buhay na walang hanggang. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Exceeding great, precious promises. Amen, praise the Lord. At upang hindi tayo mga minamahal kong mga kapatid, malinlang sa gawa ng mga laman. Amen, praise the Lord, glory to God. At maging partaker tayo sa divine nature ng ating pinakamahal, makikita ang kanyang kaluwalhatian sa ating mga buhay. Isa yan sa pangako ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Ngunit ang pangako niyang ito mga minamahal ay sasabayan natin ng tinatawag na righteousness. Hindi sa righteousness ng tao, but the righteousness of God. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Pangalawa mga minamahal, yung tinatawag na holiness. No man shall see the Lord without holiness. Amen? So mga minamahal kong mga kapatid, ang righteousness na ito ay malalim. Maraming mga gawa na sa pagkaakala ng tao ay tama. Amen? Ngunit mga minamahal kong mga kapatid, there is a way that seemeth right unto a man, but at the end thereof is the way of death. Amen? Glory and glory. So kailangan mga minamahal, mag-ingat din sa tinatawag na righteousness. Yung righteousness, mga minamahal, na may kabanalan. Kasi merong righteousness ang tao, mga minamahal ko mga kapatid. Pag hindi niya ako kikibuin, hindi ko rin siya kikibuin. That is the righteousness of man. Amen? Pagka hindi niya ako sisiputin, hindi ko rin siya sisiputin. Amen? Praise the Lord. Glory and glory to God. So that is the righteousness of man. At yan ay usong-uso sa mundong ito. Ngunit sa mahal na Panginoon, kahit hindi niya ako pupurihin ngayon, kinabukasan, pagpapalain ko pa rin siya. Kahit nagkukulang ang anak ko ngayon, kinabukasan, bigyan ko pa rin siya ng kalakasan at pag-asa. Ngunit kapag ako'y kanyang maalala, nandito lang naman ako lagi, sa kanyang tabi, sa kanyang unahan, sa kanyang tagiliran, o maging sa kanyang puso at isipan. Palakpakan natin pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Glory and glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Nakasulat din mga minamahal, na sabi ng mahal na Panginoon, ang kanyang mga pangako ay makikita at ang kanyang salita ay kanyang gagawin. Jeremiah chapter 1 verse 12. Amen, praise the Lord. Glory to God. Maghanda rin po ang Hebrews chapter 10 verse 23. Glory to God. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Dito po sa Jeremiah Kapitulo 1, talata po ay 12. Nang magkagayon, sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Glory to God. God bless you po. Pinamahal. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, magkagayon sinabi ng Panginoon, sa akin, yung makitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isasagawa. Makikita nating mabuti lagi, mga minamahal. Tingnan mo, pag
susundin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. This is a promise of God. Pag susundin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, makikita natin lagi mga minamahal kong mga kapatid ang kanyang kabutihan. Ma-appreciate natin lahat ang kanyang ginagawa. Amen? Na kahit na tayo mga minamahal ay kung minsan hikaos, kahit na minsan mga minamahal, may kakulangan mga minamahal kong mga kapatid. Ngunit sa bandang huli, makikita pa rin natin ang nagniningning na liwanag at kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. At Kanya itong iniingatan ng Kanyang salita na hindi madudungisan ni mababahiran man lang. Amen, praise the Lord. Tingnan mo, the Word of God is pure. Pagsasalita tayo ng mahal na Panginoon sa sandig, hindi tayo magigiba. Yan ang awitin ng mga beloved children's choir, mga minamahal. Kapag kasasalita tayo ng mahal na Panginoon sa sandig, hindi tayo magigiba. Bakit ang Kanyang salita ay totoo? Ang Kanyang salita ay makapangyarihan. Ang Kanyang salita ay buhay sa bawat isa sa atin. Amen, praise the Lord, glory to God. Ngunit meron tayong gagawin. Hindi lang basta na makamtan natin ang Kanyang mga pangako. Hindi lang basta mga minamahal na pakinggan mo lang ang sinasabi ng mahal na Panginoon, mangyayari agad sa buhay mo. Kung hindi, mayroon ka pang gagawin. Amen, praise the Lord, glory to God. Hallelujah. Hebrews 10 at 23 po. Amen, praise the Lord, glory to God. Amen. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Amen, praise the Lord. Galicia po. Sa Tagalog po. Dito po sa Hebreo, mga Hebreo Kapitulo 10, talata po ay 23, na ating ingatan matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sa pagtatapat ng pangako. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Na ating ingatan ang matibay na pagkakilala ng ating pag-asa. Amen? Upang, hallelujah, praise the Lord, huwag mag-alinlangan. Paano natin ingatan? Mga minamahal kong mga kapatid, paano natin iingatan upang maging matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako? Pag-ingatan natin ang kanyang mga pangako. Mga minamahal kong mga kapatid, simple lang, paano natin iingatan ang salita ng mahal na Panginoon? Pag sinasabi mo, gagawin mo. Amen? Halimbawa, mga minamahal kong mga kapatid, mayroon kang ipinapangako sa mahal na Panginoon. Kailangan magbabaw ka sa mahal na Panginoon, matupad mo. Dahil pag hindi mo natupad ang vow sa mahal na Panginoon, maging sinungaling tayo sa kanyang harapan. Amen? Yun ang pag-iingat sa salita ng dakilang Diyos na buhay. Pangalawa, mga minamahal, ang ating mga ginagawa, kailangan may kabanalan. Amen? At ang ating mga tinatawag na katwiran, galing sa Kanya. Hindi galing sa atin. Amen, praise the Lord. For your ways are not my ways, and your thoughts are not my thoughts. Amen, praise the Lord, glory and glory to God. So pagkaingat-ingatan natin, mga minamahal, ang tinatawag na mga pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi sa salita, kung hindi, isasagawa talaga ang pag-iingat natin sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Napakabilis po ng oras, mga minamahal. Hallelujah. Dito po, mga minamahal, ang kanya, isa sa kanyang mga pangako na ating makakamit. Hebrew chapter 11 verse 6. Famous po itong versikulo na ito, mga minamahal. Without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Dito sa mga Hebreo 11, talata po ay 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanyang nagsisihanap. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Preacher John. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Glory to God. Kailangan natin ang pananampalataya upang makapagbigay tayo lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Isa ito, mga minamahal kong mga kapatid, sa tinatawag na kailangang gawin, the things that we need to do, upang ating makamit ang kanyang mga pangako. Kailangan may pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid.
Dahil hindi makakalugod sa ating dakilang Diyos ang walang pananampalataya. Ngunit, pananampalataya ito yung sinabi ng mahal na Panginoon. Ang sabi naman ni James, mga minamahal, beloved James, chapter 2, verse 17, pakibasa po. Even so, faith, if it has not works, is dead, being alone. God bless you po. Praise the Lord. Santiago Kapitulo 2, talata po ay 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang magawa ay patay sa kanyang sarili. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Glory and glory. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. So ang sabi dito mga minamahal sa Hebrew, mga Hebrew, pananampalataya lang. Makakapagbigay ka lugod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit dito sa aklat ni James, mga minamahal, o Santiago, mga minamahal, ang pananampalataya na walang gawa, patay sa harapan ng mahal na Panginoon. So kung ating makikita ito mga minamahal, parang mayroong kunting contradiction mga minamahal. Faith lang ang hinahanap. Bakit dito sa kabila, mayroon ng kasamang gawa? Parang prerequisite. Amen? Sa katotohanan mga minamahal, kasi ang tinatawag na pananampalataya, hindi makikita sa salita. Ang tinatawag na pananampalataya, makukumplito ito sa pamamagitan ng gawa. Amen? Kaya sabi ni James, mga minamahal, faith is dead, being alone. Kasi ang sinasabi dito sa Hebrew, shortcut niya, mga minamahal kong mga kapatid, sa sinabi ni San Pablo, sino shortcut niya, mga minamahal? Nang tinatawag na tunay na pananampalataya, hindi lang mga minamahal kong mga kapatid, sa pagsasalita. Hindi lang mga minamahal kong mga kapatid sa mga bagay na lagi niyang makikita na ginagawa. No, mga minamahal. Ang tinatawag na pananampalataya ay mula sa puso at mula sa isip ng tao. Amen? So, makikita ang tunay na pananampalataya, mga minamahal, doon mismo sa mga kanyang ginagawa. Sa araw-araw, hindi lang sa bahay-sambahan. Hindi lang mga minamahal kong mga kapatid sa oras ng pagpupuri, makikita mo ang tao na may pananampalataya. Amen, praise the Lord. Excuse me po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Paki-off lang po ng cellphone mga minamahal kung mayroon pong cellphone ngayon na kasi nakakapag-distract siya mga minamahal. Paki po. Glory to God. Hallelujah. Yan ay hindi natin kasi na-exercise mga minamahal na i-off talaga yung cellphone natin pagka nasa gawain. Amen. Praise the Lord. Kaya, pananampalataya mga minamahal. So, hindi siya contradiction. Kung hindi mga minamahal kong mga kapatid, ito ay nagpapatunay na ang tunay na pananampalataya ay makikita sa gawa. Basahin natin mga minamahal, Matthew chapter 9 verse 20 up to 22. Ito ngayon ang tunay na pananampalataya mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Ito po sa libro po ng Mateo, Kapitulo 9, talata po ay 20, huling basa hanggang 22. At narito isang babae, inaagasan may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Datapad paglingon ni Jesus, at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, laksan mo ang itlog, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Glory and glory to God. So nakita na natin mga minamahal na ang pananampalataya ay makikita sa gawa. Itong babaeng may sakit, 12 years na nagsasuffer siya mga minamahal. She was afflicted.
talaga ng tinatawag na pagdurugo, mga minamahal. Amen? Ngunit may sinabi siya na pag mahibo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, ako ay gagaling na. Sinabi niya yon, mga minamahal. Sinabi niya yon. Ngunit ang kanyang pagkasabi, idinadaan niya sa bandang huli sa gawa. Amen? Idinaan niya sa gawa, mga minamahal, ang kanyang sinabi. Meaning to say, doon mapufulfill yung tinatawag na pananampalataya. Sa gawa. Kaya nga sabi ni James, mga minamahal, faith is being deed alone without works. Kaya yung faith ng babaeng ito, mga minamahal kong mga kapatid, na nagdurugo, isipin natin, 12 years. Ilan na kayang libo ang nagasto, mga minamahal, sa kanyang mga magulang upang mapagaling lang ang babaeng ito, mga minamahal. Ngunit sa kanyang sinabi na kung mahibo ko lang ang laylayan sa damit ng mahal na Panginoon, ako ay gagaling. Ginawa niya, mga minamahal. Nung ginawa niya, mga minamahal, anong sabi ng mahal na Panginoon? Anong sabi ng mahal na Panginoon? Sa pagkasabi pa lang ng mahal na Panginoon doon, mga minamahal, gumaling na siya. Bakit? Ang kanyang pananampalataya ay kanyang pinupunan ng gawa. Palakpakan natin yung pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Daughter, be of good cheer. Be of good comfort. Thy faith had made thee whole. And the woman was made whole from that hour. O, kita mo, mga minamahal? Karakadaka sa oras na yon, noong kanyang hinipo ang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon, siya ay gumaling. Bakit? Dinidemonstrate niya ang kanyang pananampalataya sa tunay na gawa. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay from the book of Psalms chapter 145 verse 18. Amen. Praise the Lord. Up to 20. Glory to God. Amen. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. He will fulfill the desire of them that fear him. He will also hear their cry, and will save them. The Lord preserveth all them that love him, but all the wicked will he destroy. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Sa Tagalog po. Dito sa libro po ng mga awit, kapitulo 45, talata po ay 18, tuliyambas hanggang 20. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na natatakot sa Kanya. Kanya rin diinggin ang kanilang daig at iniligtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Glory and glory. Kaya naman pala, mga minamahal, gumagaling ang may mga karamdaman dito. Kaya naman pala, mga minamahal, ang mga kitungin ay talagang gumaling dito, mga minamahal kong mga kapatid. Kasi ang ating dakilang Diyos ay mawain at mahabagin, mga minamahal. Hallelujah. He will fulfill the desire of them that fear Him. Amen? Yun ang totoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Yun ang totoong Diyos na tumutupad sa Kanyang mga pangako. Amen, praise the Lord, glory to God. Pero doon sa kahoy, bato at semento, walang pangako na matutupad doon, mga minamahal. Amen? Pero sa bawat isa sa atin, nararanasan natin kung gaano katotoo ang Kanyang mga pangako na sa ating mga buhay ay natutupad. Tingnan mo, mga minamahal, may cancer. Tingnan mo ang pangako ng tao, ang knowledge ng tao. Pag mayroong cancer, mga minamahal, ang sabi ng doktor, chemotherapy. Amen? Chemotherapy. Ano ang purpose doon? To burn. Ipiprito ang katawan ng tao. Medyo diritsahang pagkasabi. Papatayin ang mga bad cells doon sa katawan ng tao. Amen? Sigurado. Pati buhok, mga minamahal. Maalis sa ulo. Eh, how about yung mga good cells? Sigurado na hindi apektado? Apektado din, mga minamahal, pati ang mga good cells. Kaya ang ulo ng taong maging balde, mga minamahal.
chemotherapy yan, sa doktor na kaalaman. Pangako din yan, mga minamahal, sa mga tao na may alam sa siyensya. Pero pag ang mahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, apoy ang magbe-burn doon. Pero mayroon tayong alam na apoy, mga minamahal, na ang kasamaan lamang ang matutunaw at masusunog. Ngunit ang mga tinatawag, mga minamahal, na mga sakdal, hindi ito masusunog, mga minamahal kong mga kapatid. That is the fire of the Holy Spirit. Yun ang pangako ng mahal na Panginoon at yun ang kailangan natin, mga minamahal. Ang bad cells ay matutunaw doon, mga minamahal. Kagaya ni Elijah, noong siya ay nananalangin, apoy mula sa kalangitan ang tumupok doon, mga minamahal. Pagpapatunay ng pangako ng Diyos ay nasa mga taong tumutupad sa kanyang mga alituntunin at kautusan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Glory and glory to God. Hallelujah. Praise you, the Lord. And the Lord says, according to Proverbs chapter 10, verse 24, the fear of the wicked, it shall come upon him. Ang tunay na pagkatakot ay mangyayari at darating doon sa mga masasama. Amen? But the desire of the righteous shall be granted. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pakiramdam, hindi naman tayo righteous. Kinahabagan lang tayo sa mahal na Panginoon. Ngunit kung mayroon kang hinihingi sa mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng prayer and supplication, isang araw, kamakalawang araw, di po ba ating natanggap? Di po ba, mga minamahal, ating nakuha, ating nakamtan, mga minamahal? O mahal na Panginoon, i-grant mo po agad yung papers ko, nagpa-process ako sa aking mga mahal sa buhay. Mga minamahal, nagpa-process ka, day by day, araw-araw, gumagapang, ngunit sa atin tumatakbo, mga minamahal kong mga kapatid. Bakit? The prayer of the righteous, the desire of the righteous shall be granted. Hindi nga tayo righteous, mga minamahal kong mga kapatid, dahil marami tayong mga pagkukulang. Pero sa mga mata ng ating dakilang Diyos na buhay, ang bawat pagkakasala, kapag ito'y napagsisihan, mga minamahal, ito'y magiging kasakdalan sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya ang panalangin mo at panalangin ko, mga minamahal, walang duda na ating makakamtan sa tulong at habag, grasya at biyaya, pagpapala sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Glory and glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Ngayon, mga minamahal, diretso tayo sa tinatawag na pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Titus chapter 3, verse 7 and 8. Second to the last verse po, mga minamahal. Seven and 8. That being justified by his grace, you should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Glory to God. Sa Tagalog po. Ito sa nagpulpo na kay Tito, Kapitulo 3, talata po ay 7 at 8. Upang sa pagkakaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay ng walang hanggan. Kapag ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa ko, patotohanan kong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat at pananatilihin ang mabuting gawa. Ang mga bagay na ito ay parang mabubuti at pakikinabangan ng mga tao. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang salita ng mahal na Panginoon. God bless you po. Glory to God. Being justified by grace according to that we should be made heirs according to the hope of eternal life. Kita mo, mga minamahal, magmamana, tagapagmana tayo sa buhay ng walang hanggang. Pangako ng mahal na Panginoon. This is a faithful saying that I will that affirm constantly that they which believe in God might be careful to maintain good works. Pero i-maintain natin, mayroon tayong i-maintain ang mabuting gawa upang tayo, mga minamahal kong mga kapatid, ay magmamana sa langit at buhay na walang. Kita mo, mga minamahal, yung patutuo na mayroong naman naginip na kapatid natin, mga minamahal,
na sa langit, nandudoon yung mga pangalan na nakasulat. Mayroong mga napakalinaw, mayroon ding mga blurred kung titingnan, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Nakasulat ang ating ibig sabihin, tagapagmana tayo sa buhay na walang hanggan. Ngunit yung mga blurred, mga minamahal kong mga kapatid, at malapit nang mawala, mga minamahal, yung mga sinasabi dito na hindi nag-iingat. We must have to be careful to maintain good works. Kasi kahit na nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, ngunit kulang tayo sa pagbabantay, mga minamahal. May posibilidad ito na ibubura sa mahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Kaya napakatotoo ang pangako ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Ngunit kung totoo tayo, mga minamahal, na nag-iingat sa kanyang mga gawa o sa kanyang mga alituntunin, these things are good and profitable unto us. Amen? Talagang profitable, mga minamahal, dahil napakaiksi lang ng buhay. Lilipas ito. Last verse po, mga minamahal. John chapter 14, verse 1 up to 3. This is the ultimate promise of God. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you will be also. Hallelujah. Glory to God. Ito sa libro ng Juan, Kapitulo 14, kabanata 1, ulang basa hanggang 3. Huwag mamalumihan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di kayo, ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ko at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo din ay dumuon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. Palakpakan muli ang salita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kung may nangangako sa atin, di po ba masaya tayo? Lalong-lalo na kung ang ating mga employer nangangako, sa susunod na sahod, tataasan ko na ang sahod mo. Amen? Napakagandang pakinggan, mga minamahal. Bibigyan kita ng 2 linggong vacation with pay. Napakagandang pangako. Amen, praise the Lord. Ang papel mo sa immigration granted na. At makakarating na ang pamilya mo sa dakong ito. Napakagandang pangako yan, mga minamahal. Ngunit idinadaan sa tinatawag na proseso. Idinadaan sa bagay na ginagawa mo. Ang kanilang mga pangako ay ayon sa ginagawa mo. Ganon din ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ngunit ang napakagandang bagay na pangako ng dakilang Diyos, ang sabi niya, huwag magulumihan ng inyong mga puso. Bakit? Kasi sa mga pangyayari sa mundong ito, magulumihan talaga ang puso natin, mga minamahal. Dati-rati nakasulat sa banal na kasulatan sa aklat ni Jeremiah. Dahil sa kahirapan, ang sabi ng isang pamilyang Israelita, bukas pupunta kayo sa aming tahanan. Kakatayin natin ang anak ko at kakainin natin. Nangyari. Pangalawa, mga minamahal, ng promise na naman isa, pupunta na naman kayo sa bahay namin. Dahil ang aking anak na naman ang ating kakainin. Ang sabi niya, mga minamahal. Ngunit ipinagkait sa isa, kaya nagkagulo sila. Dati yan, mga minamahal. Pero ngayon, mga minamahal, maguguluhan talaga ang puso at isipan. Dahil hayag-hayaga na, mga minamahal kong mga kapatid, na ang tao ay kinakatay na. Ang tao ay kinakain na. Ang tao ay ibinibinta na sa mga publikong tindahan pa. Kita mo, mga minamahal. Maguguluhan ang puso at isipan ng tao. But the Lord says, let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me, that in my Father's mansion or house are many mansions. Yan ay sa mundong ito. Ngunit hindi tayo citizen sa mundong ito. Maganda maging citizen sa Canada. But it is amazing to be a citizens of heaven. Dahil
Ang sabi ng mahal na Panginoon, langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang kanyang mga pangako ay kailanman hindi maglalaho. Manampalataya kayo sa akin at kukunin ko kayo. Bawat mga pagsubok, bagay lamang na ating madadaanan. Ngunit titingnan natin lagi ang kanyang mga pangako. Ang mansyon na kanyang inihahanda sa atin. Pagdating ng kapanahonan, babay mga luha. Babay mga kabigatan. Babay mga problema. Doon wala ng kabigatan at wala ng pag-iyak. Wala ng pagtitiis sa kanyang mga pangako doon sa kalangitan, mga minamahal. Tayong lahat kung minsan atin itong naranasan. Ang sakit at pait, ang dulot ng sanlibutan ito. Ngunit huwag nating mga minamahal, iwalay ang ating mga paningin sa nag-iisang Diyos na buhay na may mga pangako na totoong-totoo. In my Father's house are many mansions. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Sino tayo upang pangakuhan ng ganitong klaseng mga pangako? Dakila ang Diyos. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Huwag magulumihan ng inyong mga puso. Manampalataya kayo sa Diyos at manampalataya kayo sa akin. Ang bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Ang lansangan ay ginto. Glory and glory to God. Minor po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Glory and glory to God. Hallelujah, hallelujah. Sabi ni Jesus, langit ay lilipas, lupa man ay magwawakas, ngunit ang pangako niyan kailan di kukupas. Magpakatatag agad mayroon siyang pangako. Ang pangako niya, ikaw at ako'y kukunin niya. Panalikap ang pangako niya. Ikaw at ako'y kukunin niya tungo sa walang iyakan. Walang kalungkutan. Walang mag-api. Lahat ay nagmamahalan. Balikin natin ang chorus, mga minamahal.